Isang lalaki ang nanggaling kay Midoriko na gumawa ng banal na hiyas. Nais ng kumilos ni Inuyasha kaya sinabi ni Shippo na di tulad nilang mga demon ay mahihinang mga mortal ang mga kasama nila kaya kailangang magpahinga pero natawa na lang sila Kagome. Kaya natulog ang bida at gisingin na lang daw siya pag game na. Biglang naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas pero kakaiba ang presensya. Nakita nila ang lalaki na hinahabol ng isang demon. Nainiligtas nila at kinumpirma ni Kagome na may banal na hiyas sa tiyan ng demon. Kaya umatake ang halimaw sa pag-aakalang malakas na siya pero tinapos siya kaagad ng bida. Saka lumabas ang banal na hiyas na nabasag dahil isa lang peke. Giit ng lalaki na may isang demon na gumagawa nito. Samantala may isang nagmamasid sa kanila. Nagpakilala itong si Izumo na tagapangalaga rin ng shrine tulad ng angka ni Kagome. Pero naging isa rin siyang scholar na nakafocus sa pag-aaral ng banal na hiyas pero sumakit ang ulo ni Inuyasha. Saka sinabi ng lalaki na hinabol siya ng demon dahil nakita niya kasi noong binigyan ito ng pekeng banal na hiyas. Wala silang nadatnan sa sinasabi nitong lugar. Nakita naman ni Sango ang isang village subalit wala silang makitang tao. Wala ring nakita si Shippo sa loob ng shrine kaya nagpa siya silang mag-imbestiga. Napansin nila Kagome ang kakaibang pag-iisip na meron ng scholar. Tapos pinaliwanag sa kanila nito ang tungkol sa four spirits. Nakita nila ang isang batang natatakot sa mga demon. Dahil kinuha daw ng mga demon ang lahat ng mga tao sa village at siya lang ang di nakuha dahil ikinulong siya sa kulungan ng manok dahil sa kakulitan. Naisip ni naman ng mga kaibigan na di basta papatayin ng mga demon ang mga tao doon dahil baka malaman ng mga demon slayer. Saka ipinangako na hahanapin nila ang mga tao pati ang mga magulang ng bata. Ngunit dumating bigla ang grupo ni Orochideo at kinumpirma ng bata na ito ang mga salarin. Hinigop ng monk ang mga sumugod na alagad nito pero nakaramdam siya ng sakit dahil kasamang nahigop ang mga fake na sacred jewel na tinataglay ng lahat ng kalaban. Kaya nagsimula na ang labanan saka dinala ni Izumo ang bata. Subalit hindi umuubra ang mga atake nila dahil sa mga fake jewel. Ngunit nang dumating ang bida ay napatay niya ang tatlo. Kaya pinasugod ng kalaban ng dalawang tauhan na naging giant at nabihag pa sila Izumo ngunit pinrotektahan ng bida sila Kagome pero sila Sango ay nahuli ng sapot na iniligtas ni Kagome. Saka tinapos ng bida ang dalawang alagad. Tapos hinanap nila ang mga nagtago na demon. Ang demon toad na si Gamma ang nagbabantay sa mga bihag saka dumating si Orochideo na ipinapatanggal din ang kaluluwa ng bata. Nakita naman ng bata ang mga magulang nito saka dumating si Gyo na nais na daw makita ni Orochideo ang kakayahan. Nakarating sila sa kuweba dahil sa pang-amoy ng bida ngunit nang umatake siya ay nasa lag ng kalaban. Saka pinalo nito ang lupa at gumuho ang lugar dahil sa taglay nitong fake sacred jewel. Napaisip na lang si Miruko kung posible talagang magaya ang sacred jewel. Nang magising si Shippo ay sinabi ng mga kasama na nakidnap si Kagome at sinundan ni Inuyasha kaya dapat na silang kumilos. May mga umatake sa ating bida na mabilis niya lang na natalo. Subalit dahil sa mga sacred jewel mula kay Orochideo ay nabuhay muli ang mga ito. Si Kagome naman ay nagising at nakita ang mga taong nakakulong na binabantayan ng demon toad kaya agad siyang tumakbo. At nakidnap din pala si Izumo dahil pinipilit daw siyang gumawa ng tunay na banal na hiyas. Kinalaban naman ng tatlo ang mga demon na tauhan lahat ni Orochideo. Samantala sinusuhulan nila Orochideo at kasamang unggoy ang mga demon ng banal na hiyas para patayin ng mga ito si Inuyasha. Mapipilitan daw si Izumo na sundin ng mga demon upang di sila patayin. Habang ang bida ay maghapon ng nakikipaglaban sa napakaraming demon samantala nagtago na lang sila Miruko. Naghahanap si Kagome ng sandata nang makita niya ang isang bangkay na inakalang si Izumo. Pero nasa labas pala ang scholar na sinabing tatay niya ang namatay na Izumo at ang tunay niyang pangalan ay Gyu. Isa palang demon ang ina ni Gyu kaya sa tuwing gabi ay nagtatransform siya na isang demon. Upang maging ganap na tao ay nais niyang gumawa ng tunay na banal na hiyas gamit ang kaluluwa ni Kagome. Pati na ni Inuyasha. Maging ang kaluluwa nila Miruko, Sango pati na ni Shippo ay kailangan niya rin. Di daw papayag si Kagome kaya nagalit si Gyo subalit walang magtatanggol sa dalaga dahil abala pa rin ang bida. Dumating naman sila Miruko subalit nahuli siya ng demon toad. At si Sango ay pinatalsik sa isa pang bubble prison kaya sumakay kaagad si Kagome kay Kirara at inutusan ni Gyo ang mga demon bird. Ngunit pinatay ni Kagome ang isa nito habang ang bida ay kalaban si Orochideo ay nakita niya ang liwanag samantala pinagtulungan naman sila Kagome kaya natumba sila ni Kirara at dumating si Inuyasha para iligtas sila. Ngunit naging ahas si Orochideo na pinigilan ni Kagome saka ito tinapos ng ating bida. Gumawa ng bubble prison si Gamma na pinutok lang ng Tesaiga. Ayaw sundin ng unggoy si Gyo dahil isa lang daw siyang half-demon kaya pinatulog at pinakulong niya ito kay Gamma. Saka pinasugod ang mga alagad na napatay lahat dahil sa wind scar. Tapos nagbanta si Kagome pero di natakot ang demon ball at pinatalsik pa siya. Kinalaban ng bida ang ibang demon at nagtungo kay Kagome. Kinain ng kalaban ng mga fake sacred jewel upang mas lumakas kaya di masaktan ng bida.
Iniligtas ng dalaga ang mga kaibigan habang ang bida ay patuloy sa pakikipaglaban at sinugod siya ng Demon Ball gamit ang lakas nito at nahuli ang kanyang ulo. Pero dahil mag-uumaga na ay nawawala na ang lakas nito kaya nabalibag siya ni Inuyasha. Nang sumikat ang araw ay nagbalik ito sa human form. Pero dahil sa mayasman na taglay ng fake sacred jewels ay natalo na ito. Dahil dito ay nailigtas na naman nila ang isa pang village. Naglalakbay sila sa Shomaro nang magutom si Rin kaya umalis para maghanap ng pagkain. Nagagalit si Kagome dahil inubos ni Inuyasha ang pagkain na para sana kay Jinenji dahil binigyan sila nito noon ng herb nung nalason si Kirara. Nakahanap ng mushroom si Rin subalit may kumuha ditong halimaw na agad na iniligtas ni Sesshomaru. Subalit naging mga insekto ni Narako at nabuo ito muli sa kapinahanap ni Sesshomaru kay Joken ang beehive habang kinalaban niya ang kamay at umalis ang mga bubuyog. Nakita ni Rin ang bahay ng mga ito saka pinrotektahan ni Joken ang bata para sa kanyang master. Kalaunan ay tinapos ni Sesshomaru ang mga ito at naputol ang puno na kinaroroonan ng beehive subalit natusok si Joken kaya hinabol ng master ang mga insekto. Di na nila natanggal ang mga panusok kaya natakot sa lason si Joken. Pero tanggap niya na daw kung masasawi dahil masaya siyang naging lingkod ni Sesshomaru na ikinalungkot naman ni Rin. Dahil dito ay naglakbay si Rin upang kumuha ng herb sa farm ni Jinenji bago pa mahuli ang lahat. Naamoy ni Inuyasha ang mga insekto ni Narako na kanilang sinundan ngunit namatay ang mga ito. Nang dumating si Sesshomaru ay nagalit siya kay Inuyasha dahil inisip na ito ang pumatay sa mga insekto na maghahatid sana sa kanya sa kuta ni Narako kaya nag-away na naman ang magkapatid gamit ang mga espada. Nakarating si Rin sa farm at nakiusap na bigyan siya ng herb. Subalit ayaw magpakita ni Jinenji sa kanyang demon form. Kaya nakiusap ang bata na sabihin na lang sa kanya kung nasaan ang herb. Samantala nanghihina na si Joken pero nakikipaglaban pa si Sesshomaru sa kapatid at napatalsik nito ang Tesaiga. Pero bago patayin ng bida ay sinabi ni Kagome ang direksyon kung nasaan si Narako kaya umalis na ito. Na-corner ng mga demon si Rin ngunit namatay ang mga ito dahil iniligtas siya ng alaga. Habang naghahanap ng herb ay inaatake siya ng mga demon ngunit pinoprotektahan naman siya ng kanilang alaga. Nakita niya na rin ang herb subalit nasa itaas ito. Natagumpay niyang nakuha pero nahulog naman siya mabuti ay iniligtas ni Sesshomaru. Akala ni Joken ay katapusan niya na nang dumating ang master dala ang herb na agad niyang kinain. Pagsapit ng gabi ay kinwento nila Jinenji na may isang batang nagpunta at tila katulad daw nito ang mabuting puso ni Kagome. Nagselos naman si Inuyasha kaya pinadapa siya ni Kagome ng napakaraming beses. Nang magising si Rin ay niyakap niya ang nakaligtas na Joken. Samantala balak ni Sesshomaru na magtungo sa sinabing direksyon ni Kagome. Mahimbing ang tulog ng grupo nang magising si Kirara. Kinabukasan ay di nila mahanap ang Demon Cat. Giit ng bida na di naman isang bata si Kirara at magbabalik ito kusa di katulad ng isang batang kilala niya. Binugahan siya ni Shippo dahil siya ang tinutukoy nito kaya nag-away sila. Malapit ng maggabi pero di pa rin nila mahanap si Kirara kaya nag-aalala na si Sango. Giit ni Shippo na nagalit sa kanila si Kirara kaya ito umalis pero di naniwala si Inuyasha. Kaya pinaalala ni Shippo na nakita niya nung pinagpraktisa ni Inuyasha si Kirara ng backlash wave ay nasaktan ito at nagkaroon ng 3 poknat. Kaya inisip nilang si Inuyasha ang may kasalanan kaya ito umalis. Nakita din daw ni Shippo nung ginamit ni Miroko ang cute na pusa upang mapalapit siya sa mga chicks pero mga matatanda naman ang na-inlove sa kanya. Kwento pa ni Shippo na may kasalanan din si Kagome dahil nagpahatid siya sa balon at pinaghintay ng matagal si Kirara pero nakalimutan niya ang pasalubong. Pati si Sango ay nakonsensya dahil tila ginagawa niya na lang kasangkapan si Kirara upang makalipad. Kaya inamin ni Kagome ang iba pa niyang pinaggagawa dahil tinuturing niya itong pet, nang biglang yumanig at nahabol ng one-eyed monkey ang isang lalaki. Ngunit dumating ang bida at nakatakas ang lalaki kaya siya ang inatake nito. Nakita nila ang scarf ni Kirara at mga buto sa paligid kaya inisip na kinain nito si Kirara ngunit inatake sila ng balahibo nito kaya sumugod na rin ang bida pero inatake nito si Sango saka tumakas. Naalala ni Sango nung una niyang matanggap si Kirara at naging kaibigan niya ito. Kaya galit na umatake si Sango at muntik ng tamaan ng unggoy na sumugod sa kanya pero tinamaan ng Hiraikatsu. Kinabukasan ay napaiyak na lang si Sango dahil wala pa rin si Kirara. Pero biglang nasa likod na ito na labis nilang na-miss. Saka dumating si Mayoga na nagdala daw ng mabigat na whetstone para sa Tesaiga sa tulong ni Kirara. Nagpaalam naman pala si Mayoga kay Shippo pero nakalimutan ng batang fox. Kaya tumatakas na si Shippo pero hinabol siya ng ating bida. Nagtaka si Kikyo kung ba't may batang umiiyak sa kalaliman ng gabi. Subalit naglaho ito at hinigop siya bigla ng kuweba.
Pinadapa ni Kagome ng maraming beses si Inuyasha dahil di nito nagustuhan ang niluto niya nang bigla niyang naramdaman ang banal na hiyas. Kinonsensya ng mga kaibigan si Inuyasha dahil binigay ni Kagome ang lahat sa niluto pero di niya nagustuhan. Nakarating si Kagome sa kuweba at matapang siyang pumasok. At sa loob ay nakita niya si Kikyo na nanghihina dahil di makapasok ang kanyang mga soul collector. Giit ni Kikyo na nasa loob sila ng tiyan ng demon na kumakain ng mga priestess kaya di na sila makakaligtas. Subalit nais pa rin siyang tulungan ni Kagome kahit nakaribal niya ito kay Inuyasha. Sinabi ni Kikyo na kailangan niyang wasakin ang puso ng demon na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Samantala ayaw pa rin magbaba ng pride ni Inuyasha kahit sinasabihan na ng mga kaibigan. Dumating ang mga insekto na pinagpapatay ni Kagome ng palaso. Subalit muntik na sila kung di lang iniligtas ni Kikyo. Di na nakatiis si Inuyasha kaya hinanap niya na ang dalaga. Samantala malapit nang maubos ang mga kaluluwa na meron si Kikyo kaya binuhat na lang siya ni Kagome. Nakarating sila sa sentro ng kuweba ng Yumanig at lumabas ang puso nito subalit walang kwenta ang kanyang palaso. Kaya pinapatakbo na siya ni Kikyo pero ayaw siyang iwan ni Kagome samantala di nakita ni Inuyasha ang kuweba. Naisip ng dalaga na gamitin ang banal na hiyas pero nahulog pa ito at inatake siya ng mga galamay. Kaya kinuha niya na lang ang banal na hiyas ni Kikyo subalit pag-atake ay di pa rin ito sapat. Kaya naman pinilit niyang makuha ang kanyang banal na hiyas kahit inaatake ng mga galamay saka binigay ito kay Kikyo at pinagsanib nila ang mga piraso nito upang maging isa. Ngunit isang atake lang ang meron si Kagome kaya kailangan niya itong tamaan. Dahil sa pinagsamang mga banal na hiyas ay nagawa niya na rin na tamaan ang mata ng demon. Kaya kalaunan ay nakalabas na rin sila kaya si Kikyo ay nakakuha na ng mga kaluluwa. Tinanong ni Kikyo kung ba't niligtas pa siya nito. Sagot ni Kagome na may malulungkot kasi kapag nawala siya. Saka nakita niya si Inuyasha na naghihintay subalit di masabi ni Kagome na nakita niya si Kikyo. Nanghuhuli ng isda ang dalawang bata ni Koga. Ngunit nahihirapan silang manghunt dahil di kabisado ang lugar at pinagbawalan pa sila ni Koga na manghunt ng mga tao. Dumating si Rin at naalala nung muntik na siyang mapatay ng mga wolf. Pinaalis ni Jake ang mga ito ngunit nagpakilala pa ang mga young leader na sila Hakoko at Ginta. Kaya pinagmayabang din ni Jake na siya ang matapat na lingkod ni Sesshomaru kaya nag-away na sila. Pero nang dumating si Sesshomaru ay natakot ang mga wolf. Nakasalubong ni Koga ang nagagalit na Inuyasha ngunit pinuntahan pa nito si Kagome. Pinagbantaan din sila ng bida na huwag mang aatake ng village pero wala nang pake sa mga tao si Koga dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Kagome. Binigay pa ng dalaga ang natitirang snack kaya nakipag-away si Inuyasha. Saka nalaman nila Hakoko kay Kagome na mapanganib pala talaga si Sesshomaru. Nalaman din nila Hakoko sa mga wolf na minsang inatake ng ibang wolf tribe ang batang kasama ni Sesshomaru. At pinadapa na ni Kagome si Inuyasha para matapos na ang away nila. Nais ni Koga na magpahinga sa ilog pero pinipigilan ng dalawa upang di nila makita si Sesshomaru. Pero ayaw pumayag ni Koga kaya umiyak na lang ang dalawang alalay saka umalis. Lumabas ang isang demon na nais ang banal na hiyas ngunit pinagtulungan lang ito nila Inuyasha at Miroko. Saka nagpasalamat ang mga tao sa kanilang ginawa kaya inalok silang magpalipas ng gabi. Nahihirapan pa ring maghanap ng makakain sila Hakoko at Ginta nang dumating ang malaking demon kaya tumakas sila. At naisip na kasalanan ni Koga kung ba't sila nasa malayong lugar para lang mahanap si Narako. Pero naisip din nilang ginagawa lang ito ni Koga upang ipaghiganti ang mga pinatay ni Narako. Bigla nilang naamoy si Sesshomaru kaya nag-alala silang magpang-abot sila ni Koga at mang-away ang kanilang boss. Kaya sila Sesshomaru na lang ang sinubukan nilang pigilan pero di tumiklop si Sesshomaru kaya halatang nanginginig na ang dalawa. Kaya nagpasya silang si Koga na lang ang hilahin nila para di makita si Sesshomaru pero nandoon na si Koga na nagyabang pa kaya papatayin na sila ni Sesshomaru. Mabuti na lang ay sumugod ang isang demon at ito ang inatake nilang dalawa. Inatake ng isa pang demon si Rin na iniligtas naman ni Koga. Dahil dito ay di na nag-away ang dalawa dahil ang target daw ngayon ni Sesshomaru ay si Narako. Nalaman ni Koga na iniisip ng dalawa na di siya mananalo kay Sesshomaru kaya pinigilan ng dalawa nang nais niya itong kalabanin. Kinabukasan ay nagbigay ng bulaklak si Koga at kaagad na umalis upang mahanap niya na si Narako. Natatakot si Shippo dahil nasa pugad sila ng mga demon. Nang makita ang napakaraming mga insekto ay umatake si Inuyasha sa direksyon nito at nakita nila si Garamaro. Umatake ito sa ating bida at nakailag sa Tesaiga. Ngunit tinamaan ng mga kasama at pumasok ang mga ito sa katawan nila at sinaputan ng mga kasama saka ito umalis. Di niya matanggal ang sapot na ito sa mga kaibigan. Naisip niyang gumamit ng wind scar pero baka mapatay niya rin ang mga kaibigan kaya di niya tinuloy. Samantala binigyan sila ng demon ng mga panaginip kaya nakita muli ni Sango nung namatay ang pamilya at si Miroko ay nakita nung sumabog ang kanyang ama. Si Shippo ay napanaginipan din ng ama na pinatay ng Thunder Brothers. At si Kagome ay napanaginipan si Narako na nakalusot sa balon at inatake sila.
Nagawa nitong masalag ang Tessaiga. Saka nag-transform sa tunay na anyo upang patayin ang bida subalit isang wind scar lang ay natalo na ito kaagad. Pero sinabi nitong gagawa siya ng bagong katawan mula sa mga kaibigan. Sinubukan niya itong wasakin pero napakatibay. Dahil dito ay nagpatuloy ang kanya-kanyang mga bangungot na nararanasan ng mga kaibigan. Tapos nakita ni Inuyasha na nagkakabuhok na ang kamay ni Kagome kaya pilit na nilusot ng bida ang kamay pero tumalsik siya. Samantala sa panaginip ni Sango ay pinalakas ni Inuyasha ang kanyang loob. At ganun din ang naranasan ni Shippo. Sa panaginip ni Kagome ay iniligtas naman siya nito mula kay Narako. Dahil dito ay nagising ang mga kasama at nakatakas sa mga kakun. At nang makita ang mahika ni Garamaro ay inatake ito ng bida kaya natanggal na ang ilusyon sa lugar. Sa nakaraan ay naglalakbay si Miruko ngunit di niya nakinaya ang lamig. Ngunit nakita siya ng babaeng si Koyuki na nais siyang alagaan. Ngunit sa present ay nasampal siya ni Sango na sinabing meron daw lamok. Dati daw na nag-training ang monk dito kaya kabisado ang lugar ngunit nakahawak pala sa puwet ni Sango kaya nasampal na naman ang manyak. Kalaunan ay nakita nila ang lalaking giniginaw sa snow dahil inatake daw ng snow demon. Kaya pinauwi ni Miruko si Sango para sabihin sa mga kasama. Pero nang malaman na isang magandang demon ang umaatake ay sumunod si Sango. Nakalimutan na ni Kagome na meron pala siyang dinalang mga paputok nang biglang nag-snow. Napakalakas na ng snow kay Sango kaya nahihirapan siya at nakitang nakatulog na si Miruko. Saka lumapit ang isang babae na nagpakita rin sa kanya noon. Kaya tinanong ng monk kung pwede niya ba itong anakan. Giit ng babae na meron na silang anak sa kaniyaya siya nito at di pinansin si Sango. Umuwi sila Inuyasha at kinuha ang pagkain ni Shippo. May dumating na dalawang traveler na akala ni Kagome ay sila Sango at Miruko. At merong dalang mga karne ang dalawa kaya binigyan sila ng pagkain. Giit ng mga traveler na pinapaalis muna nila ang Snow Maiden. Pero nais daw ng lalaking traveler na makita ito kahit ikasawi niya pa kaya nakurat ng asawa. Nag-alala si Kagome kay Miruko pero naisip nilang kasama naman nito si Sango. Nais hanapin ni Inuyasha ang demon dahil baka may kinalaman ito kay Narako. At bago umalis ay binigyan sila ng traveler ng restorative potion. Nakita nilang nanigas na si Sango kaya pinainom ng restorative potion pero nagsuka ng malaman ng sangkap na may bulate. Saka nainis dahil sumama si Miruko sa isang babae. Samantala nagtataka ang monk kung ba't nanggugulo ang Snow Maiden. Subalit nakita niya ang napakaraming bata na tinawag siyang ama. Pero di pa rin siya makapaniwalang mga anak niya ang lahat ng ito. Sa paghahanap ay nakita ni Inuyasha ang vibrations. At inatake niya ito gamit ang Tessaiga kaya nakapasok sila. Napilitang mag-alaga si Miruko sa napakaraming bata. Inamin ng babae na ito ay mga batang naulila dahil sa mga digmaan. Narinig nilang kumakanta ng lullaby si Miruko kaya sinabi ng bida na natutuwa ito sa kanyang mga anak na ikinainis ni Sango. Nakita nila ang mansyon at nakita sa butas si Miruko na naghihele ng bata pero isang snow lang pala ang hawak nito. Kaya sumugod ang bida pero pinigilan siya ng snow. Nagpakita ang Snow Maiden at napansin nito ang banal na hiyas kaya pinalabas niya ang Snow Panther pero di makapag-transform ng maayos si Kirara dahil sa lamig kaya hiniwa ito sa gitna ni Inuyasha. Subalit muling nabuo at inatake ito ni Kagome ng palaso, subalit mabilis lang din na tumubo ang pangil. Napatalsik nito si Inuyasha sa loob ng mansyon at dahil sa sikat ng araw ay nakita na siya ng monk at alamang mga snow lang ang hawak niya kaya inatake sila nito. Kinuryente ito ng monk at nakita ang tunay na anyo. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila sa Snow Panther saka dumating ang bida na inatake ito ng wind scar pero di tinamaan. Naiyak ang demon sa frustration na ipinanganak pa siya sa mundong ito kaya winasak na siya ni Miruko subalit napunta sa Snow Panther ang lakas nito. Giit ng monk na apoy ang kahinaan nito kaya umatake si Shippo pero siya ang hinabol. Kaya nagpahabol si Kagome at inihagis ang restorative potion na winasak ni Sango tapos inatake ni Kagome para mag-apoy saka umatake si Inuyasha ng wind scar kaya tuluyan itong natalo at naging isang spirit. Giit ni Miruko na kaluluwa ito ng babaeng namatay sa digmaan at sumanib lang dito ang Snow Demon. Tinanong ng bida kung ba't naniwala itong meron silang anak ng Snow Maiden na ikinaselos ni Sango kaya sinampal na naman ng monk dahil meron daw lamok. Pero naalala rin ng monk ang babaeng nagligtas sa kanya noon. Kinagabihan ay isang nicho ang nasira. Tapos dumating si Kohako na may dalang banal na hiyas. Patuloy pa rin ang grupo sa direksyon ni Narako nang maisip ni Inuyasha na baka naghanda ito ng trap. Nababahala ang mga Demon Wolf dahil nasasakop na ang kanilang tribo kaya kailangan daw nila si Koga. Dumating ang mga demon na nais gawing pagkain ng mga Demon Wolf dahil kinain na daw ng ogre ang mga pagkain ng mga ito. Inatake rin ng mga ito si Ayame na tinira niya ng mga dahon. Ngunit dumating ang mas marami kaya gumawa siya ng ipo-ipo upang makatakas sila. Naamoy nila Koga ang dugo sa ilog. Nakatakas ang ibang mga wolf ngunit mahina na ang isang elder. Kaya nagpa siya ang isa pang elder na maging decoy upang tuluyan silang makatakas. Ngunit pagsugod nito ay pinagkakagat siya kagad ng mga demon. Saka dumating si Koga para iligtas siya.
Subalit masyadong malalim ang kanyang mga sugat, saka nagsumbong na pinagpapatay sila ng isang undead ogre. Kaya nagpa siya si Koga na hanapin ito. Naamoy ni Inuyasha ang mga wolf saka dumating si Ayame at tumalsik si Shippo. At sinabi rin ni Ayame na inubos ng isang ogre ang kanilang tribo. Samantala natatakot na ang alalay ng isang monk pero nagpatuloy pa rin ang matanda pero nang makita nila ang ogre na kumakain ng demon ay nagtakbuhan ang dalawa. Sinabi nila Ayame na halos winasak na nito ang buo nilang tribo. Naisip nila Inuyasha na baka si Narako ang bumuhay sa ogre. At nangako si Kagome na sasabihin kay Koga na nakaligtas sila Ayame saka naghiwalay ang dalawang grupo. Sinabi ni Kohako kay Kyokotsu na malapit na ang kanyang mga kapatid pero natuwa ang ogre dahil siya ang nauna dito. Ngunit nais din nito ang sacred jewel ng bata kaya pinutol ang kamay at nakita na pinanunood siya ni Narako. Nailigtas ni Koga ang isang wolf, subalit nagpatuloy ito sa pag-atake kaya sinipa ng demon wolf. Kaso nakita nito ang banal na hiyas niya na nais nitong kunin saka pinagmayabang ang banal na hiyas sa noo na bumubuhay sa kanya. Umatake ito gamit ang sandata kaya pinipilit ni Koga na umilag ngunit muntik na siya. Kaya nagpaikot-ikot siya at nang makailag ay pinutol ang kadena, saka sinipa ito sa noo kaya nagliwanag na nakita nila Shippo at nila Ayame. Nasapol siya nito at inakalang namatay pero pinaikot nito ang ulo ng ogre. Ngunit di pa rin patay kaya siya nasuntok. Tapos nila tigupa saka dumating si Ayame ngunit nahuli na siya ng ogre subalit bago makain ay nakuha niya ang banal na hiyas sa noo nito. Na dahilan upang magbalik ito sa pagiging kalansay. Tapos naunahan siya ng insekto ni Narako sa Sacred Jewel. Habang pinapanood ang mga bangkay ay nabalitaan ni Jakotsu na napatay na si Kyokotsu na kapatid nito. Ngunit mas interesado pa ito kung gwapo ba si Inuyasha. Napakalayo ng tinakbo ng dalawang monk. At sakto namang nakarating sila sa isang mountain shrine kaya nagpas siyang pumasok. Narinig nila Kagome ang usapan ng mga tao na muling nabuhay ang Band of Seven. Nagtanong si Miroko kaya nagkwento ang lalaki na 10 taon ang nakalipas ay nagtungo sa kanila ang 7 mersenaryo na napakagaling sa digmaan pero napakalupit ng pamamaraan. Ngunit isang araw ay nagangbang sila pero napatay pa rin nila ang napakaraming mga nakalaban. At naglakbay ang mga ito sa north pero sinundan pa rin ng mga kaaway at dito na sila nadakip at pinagpapatay. Tapos pinagsama sa iisang libingan ang kanilang mga katawan na kinatakutan ng mga tao dahil pinaniniwala ang nagdudulot ito ng sumpa. At isang araw ay bigla itong nawasak at muling nabuhay ang Band of Seven. Naisip ng grupo na napakarami talagang kababalaghan ang nangyayari mula nang magtago si Narako. Biglang naramdaman ni Kagome ang Sacred Jewel at si Kirara ay bigla na lang umalis kaya sumakay si Sango dahil naramdaman pala ni Kirara si Kohako. Kalaunan ay nakita niya na si Kohako sa kabundukan. Subalit di siya nakikilala nito kaya sumakit ang ulo dahil pamilyar si Sango sa kanya pero inatake niya pa rin ang ate na ayaw siyang patulan. Saka lumabas ang lason kaya lumipad sila Kirara at Sango. At ang lason ay nagmula sa isa pang Band of Seven. Napatigil ang mga mandirigma at sinabing hinahanap nila ang Spectre para patayin. Ang di nila alam ay kaharap na nila ito kaya inamin ni Jakotsu na siya ang hinahanap nila kaya agad siyang tinutukan ng mga baril at pinaputukan na narinig nila Inuyasha. Pero di ito namatay kaya naghanda ang pangalawang gunners pero pinatay na sila nito at naamoy ni Inuyasha ang dugo. Pinaligiran din nila ito ngunit mas natuwa pa, samantala patungo na si Inuyasha. Ngunit nang makita ay pinatigil niya ang mga kasama dahil mapanganib ang isang ito. Nang makita si Inuyasha ay nais ni Jakotsu na kunin ang kanyang mga cute na tenga. Tinanong ng monk kung isa ito sa Band of Seven. Pero naseksihan lang sa kanya ang bayot na Jakotsu kaya nais niya itong higupin ng wind tunnel pero giit ni Kagome na meron itong Sacred Jewel. Nang malaman ito ng bida ay nais niyang kunin ang banal na hiyas. Ngunit natuwa pa si Jakotsu at umatake patungo sa Tesaiga. Ngunit sa pangalawang atake ay tinamaan na siya dahil lumiko ang slash attack. Dahil isang snake sword pala ang gamit nito kaya di magawang makalapit ng ating bida hanggang sa tamaan siya nito sa pisngi. Pero na-excite pa si Jakotsu sa gwapong mukha ng bida saka dumating ang Hiraikotsu na napigilan ng snake sword. Subalit nagamit pa rin ito upang umatake kay Sango na nahiwan nito ngunit nasuntok siya ni Inuyasha. Giit ni Sango na malamang ay kagagawan nito ni Narako dahil nakita niya doon si Kohako at mga insekto. Samantala nag-aabang lang si Makotsu na isa pang Band of Seven. Naglabas ito ng laso na nakarating agad sa kanila at napaso dito ang bida saka tumakas na si Jakotsu. Tinanong ni rin kung ba't hinahanap pa rin ng master si Narako. Pinaliwanag ni Jake na nagalit ang master dahil noon ay nakidnap nito si Rin pero sa kasasalita ay bumangga kaya binukulan. Naisip ni Inuyasha na may nalalaman sila Jakotsu kay Narako kaya iniwan niya sila Kagome kay Miroko. Samantala si Makotsu ay gumagawa ng mga laso nang dumating si Jakotsu. Saka pinag-usapan kung nasaan na ang ibang kasamahan. Nang dumating ang insekto at sinabing paparating si Inuyasha kaya napagkasundoan nilang si Jakotsu ang bahala dito at si Makotsu ang bahala kay Kagome. Pumasok si Renkotsu sa shrine at sinabing kukunin ng Band of Seven ang lugar kaya pinagpapatay nito ang mga monk.
Nakakita ng isang balon sila Kagome ngunit nakita nila ang napakaraming namatay dahil sa lason. Biglang dumating si Makaotso na nagpalabas pa ng lason kaya nanghina si Kagome pero walang epekto sa demon kaya umatake si Shippo sa ulo nito pero tinalo lang siya at sinipa. Saka nasalag ang atake ni Sango. Saka umatake muli ng lason sa kanila habang si Shippo ay hinahanap si Inuyasha. Ngunit nakita na nito si Jakotso na sinadyang ipakalat ang kanyang amoy. Dinala ni Makaotso ang dalaga para gawing asawa dahil walang nagkakagusto sa kanya dahil mukhang palaka. Pilit na sinasalag ng bida ang mga atake at umilag pa siya, pero nang dumating si Shippo ay na-distract kaya nahiwa siya nito. Sinabi ni Shippo na kailangan ng tulong ni Kagome kaya tumakas ang bida at pinatama ng fox ang kabayo kay Jakotso at tinubuan ng maraming mushroom. Si Makaotso ay gumawa ng kasal-kasalan kay Kagome. Nang maramdaman niyang meron itong banal na hiyas, saka pinatuwad si Kagome ngunit dumating na sila Sango, kaya inatake sila nito ng lason at nanghina sila Sango at Miroko. Si Kirara ay binugahan din nito, ngunit biglang tinusok ni Kagome ang banal na hiyas kaya nasapok, at sinabi ng dalaga na kasing pangit ng mukha nito ang ugali kaya sinakal siya. Ngunit bigla itong nasaktan dahil dumating si Sesshomaru saka hinanap nito si Inuyasha. Nakatakas naman si Makaotso at umatake pa ng lason. Pero walang epekto kay Sesshomaru kaya nagmakaawa ito, ngunit naglabas at gumamit siya ng mas malaking lason. Subalit wala pa ring kwenta kaya tinapos na siya. Nagalit si Inuyasha sa kanyang nadatnan pero sinabi ni Kagome na si Sesshomaru ang nagligtas sa kanila. Paliwanag ni Sesshomaru na wala siyang intensyon na iligtas sila, at kaya niya lang pinatay si Makaotso ay dahil ayaw nitong sabihin ang nais niyang malaman. Di lumabas si Jakotso dahil nakita ang lakas ni Sesshomaru. Saka kinuha na ni Narako ang banal na hiyas. Nagtanong din si Sesshomaru sa nalalaman nila. Sagot ng bida na nagsimula lang silang atakihin ng mga bangkay na binuhay ni Narako. Sa kabutihang palad ay nabuhay pa ang mga kaibigan. Habang naghihintay sila rin ay nakita niya si Kohako na kinuha ang banal na hiyas, pero inilihim ni rin dahil baka patayin ito ng kanilang master. Nag-report si Jakotso kay Renkotso na patay na sila Makaotso at Kyokotso. Di pa rin nila nakikita si Narako dahil ang leader lang nila ang binigyan nito ng banal na hiyas upang mabuhay silang lahat kapalit ng pagpatay nila sa mga nanghahabol kay Narako. Kahit nabawasan sila ng dalawa ay ayos lang dahil alam daw nilang malakas ang laso ni Makaotso kaya kalaunan ay mamamatay din sila Inuyasha. Di pa rin makakilos ang tatlong nakalanghap ng lason kahit pinainom na ng antidote. Saka nalaman ni Renkotso na patungo si Ginkotso kila Inuyasha dahil sa pagyanig. Giit ni Jakotso na sa kanya daw si Inuyasha, pero inutusan siya ni Renkotso ng ibang misyon. Naghahanap si Inuyasha ng ligtas na lugar para sa mga kaibigan. Samantala ang dalawang monk ay naglalakbay nang makita ang isang halimaw kaya napatakbo. Nag-aalala si Jakotso na baka mamatay si Inuyasha sa kamay ni Ginkotso. Napakahirap ng kanilang sitwasyon dahil kumakalat na ang lason at hinahunting pa sila. Nang biglang dumating ang mga blade patungo sa kanila. Pero kailangan muna nilang makahanap ng ligtas na lugar para sa mga kaibigan subalit pinapaulanan sila ni Ginkotso ng mga atake sa gubat pero alam ng bida na di nito alam ang kanilang lokasyon kaya tumakbo sila at nakahanap ng kuweba kung saan itinago ang mga kaibigan. Saka lumabas ang bida para kalabanin si Ginkotso. Hinahanap sila ni Mayoga na naisip na iniwan siya habang nagpapakasarap sila sa hot spring. Samantala hinanap ng bida si Ginkotso. Subalit nasa kuweba na pala ang kalaban kaya pinaulanan sila Shippo. Sumugod si Kirara ngunit nahuli siya nito at binalibag. Ngunit bago sila nito mapatay ay niligtas sila ng ating bida. Nagbabala si Ginkotso na mamamatay ang mga kaibigan sa laso ni Makaotso bago lumubog ang araw saka pinagsasalag niya ang mga blade nito. At umalis naman sila Shippo para maghanap ng ligtas na lugar. Pero wala silang mapuntahan hanggang sa makita nila ang isang templo. Ngunit di nila alam na nandoon ang isa sa Band of Seven. Napakahirap ng sitwasyon ng bida dahil di siya makalapit dahil sa mga blade kaya tinamaan siya nito. Nang magising si Kagome ay nalaman niyang isa ito sa Band of Seven. Samantala nabihag na si Inuyasha habang wala namang magawa si Kagome dahil di rin makapagsalita at wala pang kaalam-alam si Shippo. Subalit may nais pang malaman si Renkotso bago sila nito patayin. Pinaikutan ng cable ang tesayga ng bida kaya wala siyang magawa ngunit nakaisip siya ng paraan. Sumugod siya at nakailag sa lahat ng mga atake na ginawa ni Ginkotso, saka tumalon at inatake niya ito ng wind scar kaya gumuho ang kinaroroonan nito. Tapos nagmadali na siya sa mga kaibigan. Saka naamoy ang amoy bangkay hanggang sa makarating sa templo. Nakita niya si Renkotso na ipinakitang ligtas ang mga kaibigan. Nagsinungaling si Renkotso na nabiktima rin ng Band of Seven ang mga kasamahan niyang monk. Tinanong ni Renkotso kung ba't binuhay ni Narako ang Band of Seven. Kaya naghinala ang bida pero naguguluhan ng kanyang pang-amoy. Samantala nakita ni
Mayoga ang pinsala ng Windscar ng Master. Ngunit bumangon si Ginkatsu na kanyang ikinatakot. Nagmamadali si Koga dahil naamoy niyang nasa delikado si Kagumi. Dahil sa pagpapanggap ay nalaman ni Renkatsu ang nalalaman ng bida kay Narako, saka Yumanig dahil kay Ginkatsu kaya kakalabanin ito ng bida. Pero si Renkatsu ay kinuha ang banal na hiyas ni Kagumi. Nakailag ang bida sa kadena na pinutol niya subalit nahuli ng mga cable, ngunit nagawa pa ring mahiwa ang kalaban. Subalit nakitang nasusunog ang templo saka nagpakilala na si Renkatsu na kasapi ng Band of Seven. Kaya nasa panganib sila Kagumi, mabuti na lang ay dumating si Mayoga at nakita ang mga kaibigan. Nagising niya si Shippo ngunit wala itong magawa. Kaya sinubukan niya ang turumpo pero lalo lang lumakas ang apoy. Tapos nahuli pa ang Tesaiga ng bida. At si Renkatsu ay hinuli siya ng cable na may apoy. Di pa rin mahanap ni Koga si Kagumi dahil sa halo-halong amoy saka nakailag kay Jakatsu. Nang malaman ni Koga na may kinalaman nito kay Inuyasha ay naisip niyang nasa panganib talaga si Kagumi. Subalit pinutakte siya ng atake ni Jakatsu mula sa Snake Sword. Samantala di rin makalipad si Kirara dahil sa pinsala mula kay Ginkatsu kaya patay na sila. Habang ang bida ay pinagtutulungan pa rin ng dalawa at balak siyang batasin ni Ginkatsu kaya tinusok niya ito ng Tesaiga. Saka nakatakas sa cable at umilag sa mga blade saka kinuha ang espada at siya ang tinamaan ng sarilin mga blade hanggang mawasak. Tapos iniwan niya lang si Renkatsu para iligtas si Kagumi pero ayos lang dahil nakuha niya na ang Sacred Jewel saka kinuha ng mga insekto si Ginkatsu. Habang si Koga ay umatake kay Jakatsu pero tumakas upang magtungo kay Kagumi. Saka nadatnan ng bida na nasaktan si Kirara at umiiyak si Shippo dahil di na humihinga ang mga kaibigan. Nababahala ang mga tao sa pagkawala ng mga buto ng Band of Seven kaya magri-ritual daw doon si Kikyo. Pero ang totoo ay wala na siyang maramdamang evil spirit na naisip niyang dahil sa kapangyarihan ng Mount Hakurei. Umiiyak si Shippo dahil di na humihinga ang mga kaibigan. Nang tignan niya si Kagumi ay totoo nga ang sinabi ng Fox. Nagbabala si Mayoga na masusunog din sila kung hindi aalis. Ngunit inilabas ng bida ang espada at gumamit ng Windscar upang maapula ang apoy. Subalit wala na silang magawa dahil wala na ang mga kaibigan. Nang sinabi ni Mayoga na dalhin nila ang mga ito sa ligtas na lugar. Dahil sa napakaraming naamoy ay di pa rin sila mahanap ni Koga. Nalaman ni Kohako na namatay si Sango at di na malayang lumuha ang kanyang mata. Tinanong ni Mayoga kung nakainom ba ang tatlo ng antidote na siniguro naman ni Shippo pero wala daw epekto. Samantala hinahanap ni Inuyasha ang Band of Seven na nais niyang pagpapatayin. Si Renkatsu naman ay gumagawa ng bagong upgraded na katawan ni Ginkatsu. Sinisisi pa rin ni Inuyasha ang sarili. Nang sinabi ni Sesshomaru na isa kasi siyang mahinang nilalang kaya inatake niya ito. Pero wala doon ang kapatid kaya naisip kong hallucination lang ito. Nahanap na daw ni Sesshomaru si Kohako kaya nag-alala si Rin para kay Kohako. Giit ng bida na di daw umiiyak ang mga lalaki. Kaya tinitiis niya kahit sobrang sakit nang biglang magsalita si Kagumi dahil hinigop pala ni Mayoga ang lason sa mga katawan ng mga kaibigan. Humingi ng tawad ang dalaga dahil pinag-alala si Inuyasha. Nang biglang tumalikod ang half-demon kaya nagtaka si Shippo dahil sabi niya ay di umiiyak ang mga lalaki. Pati si Mayoga ay di makapaniwala dahil ngayon niya lang nakitang umiyak ang master. Namamatay ang mga soul collector dahil sa aura ng Mount Hakurei kaya di rin makakapasok dito si Kikyo. Tapos nakita niya ang lalaki na merong banal na hiyas. Nakilala niyang ito ay si Dr. Sukatsu na malapit sa mga bata. At dahil sa kabutihan nito ay nanatiling puti ang banal na hiyas sa katawan pero alam niyang matagal na itong patay. Wala nang pakiang bida sa banal na hiyas dahil pwede naman nila itong bawiin sa kabinigay ang magic potion sa kanila na gawa ni Mayoga na kahit pangit ang lasa ay pilit nilang ininom para lumakas. Dumating sila Shippo na dala ang karagdagang sangkap at ipinakita ang proseso ng paggawa ni Mayoga ng potion na pinandirihan nila. Biglang dumating si Koga na pinatungan pa ang nagalit na Inuyasha. Saka pinagsabihan ni Koga ang bida na wag na nitong ilalagay muli sa panganib si Kagumi. Akala nilang mag-aaway na naman ang dalawa pero ipinangako lang ni Inuyasha na di na ito mauulit. Napahanga si Kikyo dahil inaalagaan ni Sukatsu ang mga ulilang bata. At ito rin ang pinupuntahan ng mga taong nangangailangan ng medikal pero napansin ni Kikyo na kinakabahan ito. Kalaunan ay nalaman ni Kikyo na meron pala itong hemophobia. Subalit nakakita ito ng dugo sa kamay kaya nagsimulang maghugas kahit malinis naman ang kamay nito. Giit ng bata na tuwing nangyayari ito sa doktor ay isang oras itong naghuhugas kaya nalaman ni Kikyo na merong mali. Ngunit napag-isipan ni Kikyo na mabuti naman si Sukatsu kaya titignan niya muna ang sitwasyon. Ni-review ni Miroko na napatay na ang tatlo sa Band of Seven kaya may apat na lang na natitira. Si
Si Inuyasha naman ay nais daw umatake habang di pa handa ang mga ito. Nanaginip si Sukatsu na may nililigtas siyang isang bata pero ang masamang katauhan niya ay isang mamamatay tao at kahit anong takbo ay di siya makatakas hanggang sa magising sa bangungot. Nagtataka pa rin si Kikyo sa katauhan ni Sukatsu. Samantala ginagamit nila ang pakiramdam ni Kagome sa banal na hiyas upang mahanap ang Band of Seven. At dahil mapanganib ay umalis na si Mayoga pero pinagbigyan na nila ito dahil sa pagligtas sa kanilang buhay. Nagtataka si Kagome dahil lahat ng sacred jewel ng Band of Seven ay madudumi pero maliwanag ang nakikita niya. Kalaunan ay nakita na nila ang doktor. Nalaman ni Kikyo sa matanda na dumating si Sukatsu nung nabasag ang nicho ng Band of Seven at kapangalan pa niya ang isang member. Pero di naniniwala ang matanda na kasapi ito ng Band of Seven dahil sa kabutihan ng doktor. Nang maramdaman ni Kikyo na merong mga paparating na may banal na hiyas, alam ni Inuyasha na kasapi ito ng Band of Seven dahil amoy lupa daw ito kaya inatake niya ang doktor. Nagalit ang mga bata at nag-alala sa doktor. Pero di na daw magpapauto si Inuyasha tulad ng ginawa ni Renkatsu sa kanya. Nagsimula ang mga pagpapaputok sa buong village. Nakita ni Kikyo na kagagawa nito ng Band of Seven na nakasakay sa upgraded na katawan ni Ginkatsu. Dumating si Sukatsu na siyang pakay ng Band of Seven pero di sila kilala ng doktor. Nagtaka sila Inuyasha kung ba't nandoon si Kikyo. Init na makaganti ang ating mga bida sa mga ito kaya nilabas ni Inuyasha ang Tesaiga at sumugod ngunit binugahan siya ng apoy pero di nasaktan ng bida kaya gumawa ito ng net of fire. At kalaunan ay nahuli na rin ito ang Tesaiga. Naiinis na si Jakotsu kay Sukatsu kaya inatake niya ito ngunit umatake din si Kikyo at muntik na si Jakotsu. Tinira si Inuyasha ng kanan at tumalsik ang Tesaiga. At sunod nitong binaril ay sila Kikyo at Sukatsu. Nag-alala si Inuyasha pero niligtas niya muna sa net ang mga kaibigan. Nag-alisa naman ang mga kaluluwa ni Kikyo dahil sa pinsala. Dumating ang mga bata na nag-aalala sa kanila. Kaya inatake ni Jakotsu ang mga ito na iniligtas ng doktor kaya di maintindihan nila Inuyasha ang nangyayari pero dahil dito ay nagising ang isa pang katauhan ni Sukatsu na isang killer. Dahil dito ay sinakal niya ang bata kaya agad na iniligtas ng bida. Nalaman nilang may split personality pala si Sukatsu. Inatake nito ang ating bida kaya umatake din sa kanya si Inuyasha. Saka nagsabayan sila ng mga claw subalit nataman ng half-demon kaya napatras na lang siya at pag-atake ay nasalag ito ng killer saka muli siyang napinsala nito. Pero di pa rin siya tinigilan saka pinatid siya at tinutukan. Ngunit nakiusap ang mga bata na magbalik siya sa mabuting katauhan kaya naguluhan si Sukatsu. Pinag-utos ni Renkatsu na sagasaan si Kikyo ngunit di mailigtas ng bida dahil kay Sukatsu. Sila Kagome ay di rin makaalis dahil sa apoy. Kaya ginamit ni Sango ang Hiraikatsu para makalabas ang monk ngunit pinigilan siya ni Renkatsu kaya wala nang makakapagligtas kay Kikyo. Lumabas si Kirara para tumulong kaya sa tamang oras ay nailigtas ng monk ang priestess. Pero ang tunay na plano pala ay patayin ng mga bata para wala nang distraction kay Sukatsu ngunit nagmakaawa si Sukatsu na wag itong gawin. Kaya di nila tinuloy dahil baka sumabog ang puso ni Sukatsu. Sinamantala ito ng bida para makuha ang Tesaiga. Saka nang makita ni Renkatsu ang barrier ng Mount Hakurei ay tumakas sila dala si Sukatsu saka pinaputukan ang bida. Wala pa ring malay si Kikyo dahil di makapasok ang mga soul collector kaya sinabi ni Kagome na dapat ay ilayo nila ito kaya binuhat ng dalaga at nagselos naman si Kagome. Dahil dito ay nakatanggap na si Kikyo ng mga kaluluwa at muling nagising. Nalaman nila kay Kikyo na piniling tumakas ng Band of Seven dahil nasa malapit sila sa Mount Hakurei na nakakapaglinis ng kasamaan. Habang nakatingin si Inuyasha kay Kikyo ay napatalikod na lang si Kagome sa selos. Pag-alis nila ay nagtataka si Inuyasha kung ba't nakasakay kay Kirara si Kagome kaya sinabi ni Miroko na nagselos ito at pabayaan niya muna ito kasama ni Sango. Ngunit di nakikinig kaya kinulit niya si Kagome pero natakot siya sa dalaga. Binigyan nila ng oras ang dalawa para mag-usap. Pinaalala naman ni Kagome na alam niyang merong koneksyon ang dalawa pero siya ang nagpasya na manatili ngunit bigla siyang nagalit at pinadapa ng walang tigil si Inuyasha. Samantala kumikilos na ang Band of Seven nang makita nila si Kohaku. At ang leader nilang si Bankotso ay nakita na rin ang hinahanap. Nais magsulat ng pagbabanta ni Bankotso pero di siya marunong. Dinala daw ni Kohaku ang mga kaibigan ni Bankotso saka dumating ang mga ito. Kaya inutos na lang kay Renkotso ang paggawa ng liham dahil ang pinuno sa kastilyong nasa harapan ang nagpapatay sa kanila. Sa nakaraan ay natutuwa silang galing sa isang labanan. Tapos na hire sila ng isang general para sa assassination na kanilang tinanggap. Nakagawa na ng threat letter si Renkotso at ipinadala ni Bankotso kay Kohaku. Di kinakaya nila Kirara at Shippo ang Mount Hakurei at pati si Inuyasha ay apektado dahil isang half-demon. Pati si Miroko ay nahihirapan daw kaya naisip nilang makasalanan itong monk. Sinubukan ito nila Kagome at Sango pero ayaw talagang pumasok. Naisip nilang wala dito si Narako dahil di nakakapasok ang mga marurumi. Kaya di na sila pumasok at sa paglalakad ay sinabi ng matanda na kailangan nilang magtago bago pa sila makita ng mga sundalo.
Kaya nang makita sila ng general ay pinagbantaan silang kailangan na nilang umalis. Sinabi naman ng matanda na ang general ang nakapatay noon sa Band of Seven. Naisip ni Miroko na makipag-usap dito pero sinabi ng matanda na mapapahamak lang sila. Samantala papasugod na sila Bangkotso sa kanaalala nung pinagpapatay nila ang mga kalaban. Ngunit isang araw ay pinaligiran sila ng napakaraming mga sundalo mula sa iba't ibang kaharian na kagagawan pala ng general na nakipagsabuatan upang mapatay sila dahil masyado daw silang mapanganib kaya pinaulanan ng di mabilang na palaso. Giit ni Bangkotso na nakapatay siya noon ng 1,000 bago siya namatay pero ngayon ay mas lumakas pa siya. Sinabi ni Bangkotso sa mga bantay na kukunin niya ang espada. Saka sila pinagpapatay ng mga tauhan ni Bangkotso habang ang leader ay nagtungo sa di makapaniwalang general kaya napabayaan niya itong makuha ang Banryo. Kaya sinubukan ng general na kumbinsihin siyang maging alagad pero pinatay sila nito. Dumating ang reinforcement ng Kastilyo kaya sa kanila sinubukan ng leader ang malaki niyang espada at naramdaman ni Kagumi ang banal na hiyas. Mabilis nilang napatay ang mga sundalo at nakuha pang mag-inom. Saka naisip nilang darating din si Inuyasha dahil malakas ang pang-amoy nito. Tinanong ni Renkotso ang leader kung ba't sila binuhay ni Narako. Sagot ni Bangkotso na nais nitong patayin nila sila Inuyasha at Koga. Kalaunan ay dumating si Koga na hinahanap si Narako kaya naisip ni Bangkotso kung mapagkakatiwalaan ba si Narako dahil marami itong kaaway. Sumugod ang wolf na inatake ni Jakotso. Sa muling pagsugod ay binaril naman siya ni Ginkotso. Napansin ni Bangkotso na merong banal na hiya si Koga kaya umatake siya upang kunin ito. Napansin ni Koga na mas malakas ito sa ibang Band of Seven saka pinaulanan siya ni Ginkotso saka umilag sa atake nila Sukotso at Jakotso at tatamaan na sana ni Bangkotso kung di lang dumating si Inuyasha. Subalit nagtalo pa sila Inuyasha at Koga sa harap ng kalaban. Dumating ang mga kasama kaya magiging patas na rin ang labanan. Saka nakita ni Kagumi na may tatlong banal na hiyas ang leader ng Band of Seven na nagmula daw kina Kyokotso at Mokotso. Nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang malalaking espada. At si Renkotso ay binaril sila Miruko, kaya nag-alala si Inuyasha kay Kagumi at muntik na siya ni Bangkotso subalit nailigtas pala ni Koga ang dalaga. Napansin ni Renkotso na nakakakita ng banal na hiyas si Kagumi kaya natakot siyang malaman ni Bangkotso na may tinago siyang hiyas kaya pinag-utos kay Ginkotso na patayin si Kagumi kaya sumugod si Koga sa kanila at umilag si Renkotso. Ang monk naman ay inatake ni Sukotso. Umatake na rin si Jakotso kay Sango na nasa lag nito. Halos magkapantay ang lakas nila Bangkotso at Inuyasha ngunit napatras ang bida. Nanghihina si Joken pati ang alaga dahil nasa Mount Hakurei sila pero hinila pa siya ni Rin kaya tumakas. Nang makarating si Sesshomaru sa barrier ay naglaho ang amoy ni Kohako kaya di na siya tumuloy. Nang makita ni Rin si Kohako ay sinundan nito pero di makapasok si Joken. Si Kohako ay pumasok sa kuweba na sinundan ni Rin. Pero dahil mapanganib ay pinaalis na siya nito bago pa mapansin ng mga halimaw na nagtatago sa kuweba. Nagpalitan ng mga atake sila Jakotso at Sango. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang panig nang dumating ang mga insekto ni Narako na inutusang tumakas ang Band of Seven pero di sumunod si Bangkotso subalit inatake na siya ng windscar ng bida kaya nag-alala ang mga kalaban sa leader nila. Nakaligtas ito ngunit nagkalamat ang espada. Binugahan si Koga ng apoy at saka pinaputukan ni Ginkotso si Kagumi na iniligtas ni Kirara at muntik na nitong tamaan ng palaso si Renkotso ngunit gumuho ang lupa kaya iniligtas ni Inuyasha. Sa katuluyang nakatakas ang Band of Seven na hahabulin pa ng bida kaya dumating si Narako para pigilan siya. Nais pumasok ni Sesshomaru upang hanapin si Rin kaya pinipigilan siya ni Joken. Subalit nakabalik naman si Rin ng maayos. Nagdalawang isip ang bata na sabihing nandoon si Kohako dahil naisip niyang papatayin ito ng master. Kaya sinabi niyang tinulungan siya ni Kohako mula sa mga demon. Ngunit nagtaka si Sesshomaru kung ba't may demon sa loob. Napansin ni Kagumi na kakaiba ang puppet na ginamit ngayon ni Narako. Sumugod si Koga kaya inatake ni Narako ng mga ugat. Saka pinalabas ang maraming ugat para pigilan sila ngunit inatake ito ng bida ng windscar. Saka agad na sinundan ng wolf ang Band of Seven at napansin nila Kagumi na malinis at mabango ang puppet. Samantala si Koga ay di makapasok sa barrier. Nasa loob na ng barrier ang Band of Seven nang dumating sila Kana at Kohaku. Kung saan pinakita sa salamin na nandoon sila Sesshomaru. At sinabi ni Kohaku na utos ni Narako na patayin din nila ito. Nagagalit na si Bangkotso ngunit sinabi pa ni Kana na di niya magagawang matalo ang Tesaiga ni Inuyasha. Giit ni Kana na pwede pang mas lumakas ang Banryo. Nagets ito ni Bangkotso kaya kinukuha ang banal na hiyas na alam niyang tinatago ni Renkotso na binigay naman kaagad sa leader pero nagbanta si Bangkotso na wag na itong uulitin. Saka inutusan sila Sukotso at Jakotso na patayin si Sesshomaru. Nilagay din nito ang 4 na piraso ng hiyas sa Banryo at sinabi ni Kohako ang lokasyon nila Inuyasha. Isang ball of energy ang tumama sa Hejiri Island kaya kinuha ng ama ang staff upang tignan kung maayos ang Saint Hakushin Temple na nasa isla. Di niya isinama si Shintaro dahil kung may mangyari sa kanya ay ito ang papalit
bilang headman. Hinahanap nila Inuyasha ang amoy mula sa nakalaban na puppet ni Narako. Sinubukan naman pumasok nila Kirara ngunit nabigo sila. Pero sigurado daw si Inuyasha na malapit na sila kay Narako kaya maghahanap sila ng lagusan. Kinabukasan ay di pa rin nakakauwi ang ama at ayaw payagan ng Young Lord na magtungo sa isla dahil siya ang magiging bagong headman. Dumating sila Inuyasha at narinig ang tungkol sa sagradong lugar. Kaya kinwento ni Shintaro na mga headman lang ang pinapayagang magtungo sa Hajiri Island upang tignan ang puntod ni Saint Hakushin na noon ay isang matalinong priest na nabuhay ng higit 100 taon. Kinwento din ito ang liwanag na tumama sa isla. Dahil si Shintaro na lang ang lalaki sa lahi nila ay nais ng monk na anakan ng mga kapatid nitong babae para magkaroon ng iba pang lalaki kaya nabatukan. Pinilit ni Inuyasha na payagan nila si Shintaro. Kaya naisama nila ang bata sa bangka patungo sa isla. Nang makarating ay nabutas ang bangka kaya dinala ng bida ang dalawa at niligtas ni Sango sila Miroko. Pinilit pa rin ng bida na makapasok kahit masakit para sa kanya ang barrier at naamoy ang mga bulaklak na kasing amoy ng puppet ni Narako pero sinabi ni Shintaro na ngayon lang nagkaroon ng mga bulaklak doon. Naisip ng bida na tila isa itong trap. Nakita na rin nila ang templo ngunit nadapa siya sa bangkay ng kanyang ama na naging kalansay at naisip nilang kagagawan ito ni Narako. Naramdaman din ni Kagome ang banal na hiyas sa templo at mula doon ay umatake si Bankotsu. Napansin ni Kagome na may banal na hiyas ang Banryo. Dahil sa kapangyarihan ng banal na hiyas ay naramdaman rin ni Inuyasha na lumakas ang espada ng kalaban. Tapos nalaman na di siya makagamit ng Wind Scar kaya sumugod si Bankotsu. Naisip nilang di magamit ni Inuyasha ang Wind Scar dahil pinipigilan ng isla ang lahat ng demonic powers at napatalsik pa ang bida pero nakailag sa kamuling nakipagsabayan. Pumasok sila Shintaro at nakitang wala doon ang mommy ni Saint Hakushin. Kaya napaisip si Miroko kung sino ang naglalagay ng sacred barrier sa Hajiri Island. Nakailag ang bida ngunit nahiwa pa rin siya. Nalaman ni Miroko na ang liwanag na nakita nila ay si Narako at sinubukan ng ama ni Shintaro na protektahan si Saint Hakushin. Naisip din ng monk na pakay ni Narako ang spiritual power ng Saint. Umiilag na lang ang bida sa Banryo ni Bankotsu, saka dumating ang Hiraikotsu at ang monk ay naghagis ng Sutre Charm upang mahanap ang pinagmumulan ng barrier. Na kanyang tinusok at nakitang ito ang altar ornament na gamit ni Saint Hakushin na hindi nagawang mabasag ng monk. Kaya tumulong ang Young Lord upang mabasag ang napakatibay na barrier at naglaho ang mga bulaklak saka nagbalik ang Wind Scar sa Tesaiga. Pero mas lumakas din daw si Bankotsu sa pagkawala ng barrier. Nag-alala ang mga kasama dahil may sugat na ang bida. Si Bankotsu ay hinamon pa siyang gumamit ng Wind Scar na ginawa nga ng bida subalit gumamit ng Dragon Hammer technique ang kalaban. Kaya nais gumamit ni Inuyasha ng Backlash Wave pero walang demonic aura si Bankotsu na inatake siya. Nag-alala si Kagome ngunit nabuhay pa ang bida. Dahil wala na ang barrier ay nakapag-transform na si Kirara upang tulungan ng duguan na Inuyasha. Sinabi ni Kagome na nilagyan ni Bankotsu ng banal na hiyas ang espada nito kaya naisip ni Inuyasha na magagamit niya na ang Backlash Wave subalit lumipad si Bankotsu at nagpalabas ng malalakas na kidlat at tinamaan nito ang mga kaibigan ni Inuyasha. Matapos ang pagkidlat ay labis na nagalit si Inuyasha sa nangyari kay Kagome. Ngunit muli siyang inatake ni Bankotsu na sinalag niya at sinabing huwag nang idamay pa ang mga kaibigan, saka nagtama ang pinakamalakas nilang mga atake, subalit nagpakawala muli si Bankotsu na sinalag ni Inuyasha at di sila tumigil hanggang sa magliwanag dahil nakagawa sila ng energy sphere. Ngunit nang matatalo niya na si Bankotsu ay pinigilan siya ng altar ornament at naglabas ng kapangyarihan na nagpagaling sa mga kaibigan saka nagtransform ang Tesaiga. Naisip ni Miroko na pinrotektahan ng ornament si Bankotsu kaya sinamantala nito ang pagsugod ngunit tinamaan ng araw ni Kagome at naging kalansay. Dahil dito ay tinulungan siya ng ornament na makatakas kay Inuyasha. Nagtataka pa rin si Shintaro kung nasaan ang katawan ni Saint Hakushin. Dinala nito si Bankotsu sa lugar na di niya gusto dahil sa mabuting aura ng lugar. Kinuha ni Kana ang ornament at nilagay sa shrine ni Saint Hakushin. Nalaman na rin ng mga kapatid ni Shintaro ang sinapit ng kanilang ama. Samantala si Koga ay ipinaghanda ng masarap na pagkain ng mga kasamahan. Tumalon si Sesshomaru sa isang valley upang hanapin si Narako at sumama rin ang mga tauhan nito. Nagpaalam na rin si Kikyo sa mga bata kahit ayaw niya sanang umalis ngunit di nakakayanin ng kanyang katawan ang barrier. Dahil mas lumakas ang barrier ay muling nanghina si Shippo. Ngunit dahil rin sa mga pangyayari ay nakumpirma nilang dito nga nagtatago si Narako kaya nagpas siyang maghanap sila Sango at Miroko. Di pa rin tumitigil si Koga sa paghahanap pero di makapasok sa barrier. Pero nais ng sumuko ng mga kasama dahil sa hirap ng kanilang pinagdadaanan subalit ayaw makinig ni Koga. Dahil sa barrier ay di nila nakikita na nanonood na pala ang Band of Seven kaya pinag-utos ni Renkotsu na puntiryahin ni Ginkotsu ang mga paa ni Koga pero nakailag pa rin ang wolf. Kailangan nilang mag-focus pero si Miroko ay sa puwet ni Sango naka-focus pero di niya mahawakan dahil napupurify ng Mount Hakurei ang kanyang evil thoughts.
Muling nakailag si Koga ngunit sumakit ang kanyang tuhod dahil sa unang atake. Lumayo ang Band of Seven at saka pinagtitira ang Demon Wolf pero patuloy itong sumugod. Dumating din ang mga nag-aapoy na cable mula kay Renkatsu na kalaunan ay tinamaan si Koga. Saka umatake si Ginkatsu na kumalat sa buong paligid ng Wolf. Lumapit ang Band of Seven upang tignan si Koga. Ngunit hinihintay lang pala sila nito na lumabas sa barrier pero minaliit pa siya ni Renkatsu at binugahan ng apoy ngunit tumalon kaya tiniis niya na lang ang apoy saka pinuntirya ang banal na hiyas nito kaso di siya tumama. Nagalit si Ginkatsu at pinaputukan ng nakailag na Koga. Kaya naghanda si Ginkatsu at inilabas ang napakarami niyang mga baril sa katawan at pinaulanan ang Wolf Demon. Ngunit tumalon si Koga kaya lumipad din si Ginkatsu at nahuli siya ng cable saka inatake ngunit nakasakay ang Wolf at pinabagsak siya nito. Dahil dito ay nag-self-destruct na lang si Ginkatsu na naramdaman ni Inuyasha kaya kumilos na sila. Sinubukan na naman ng monk na Manyak pero di talaga magawa dahil sa Mount Hakurei. Samantala tumalon si Sesshomaru at sinalag niya ang snake sword ni Jakatsu. Nagawa namang makatakas ni Renkatsu dahil sa sakripisyo ni Ginkatsu at nakuha niya pa ang banal na hiyas nito subalit naubos na ang kanyang lakas. Sila Inuyasha naman ay nahanap ang mga wolf at tinulungan niya si Koga na naipit ng bato ngunit matindi ang pinsala saka nakatulog ang mga ito sa sobrang pagod. Sa paglalakad ay nakasalubong ni Kikyo si Bankotso ngunit nilagpasan lang siya nito na kanyang ipinagtaka. Giit ni Bankotso na wala namang iniutos si Narako pero tinutukan siya ng priestess at tinanong kung ano ang plano ni Bankotso. Sagot ng lalaki na nais niya lang pumatay at wala siyang pake kay Kikyo dahil alam niyang magkapareho sila nitong matagal nang namatay. Di inaasahan ni Jakotso na napakalakas ni Sesshomaru. Tinukso siya ni Jaken kaya sila ang inatake ngunit iniligtas sila ng master at tumawid sila sa tulay. Subalit nag-aabang pala sa tulay si Sukotsu at nagawa pa ni Jakotso na matanggal ang espada ni Sesshomaru habang si Sukotsu ay inaatake sila Jaken kaya binugahan ito ng apoy ngunit nasira niya ang tulay at ang kalaban ay nakakapit sa ilalim hanggang sa tuluyan itong gumuho kaya biglang tumalon si Sesshomaru na sinamantala ni Jakotso ngunit nakuha nito ang espada at nagulat ang kalaban nang ma-deflect ng demon ang kanyang snake sword kaya nawalan siya ng lakas. Dinala ni Inuyasha si Koga upang itago ito at di makuha ng Band of Seven ang taglay nitong banal na hiyas. Nalaman ni Sesshomaru na nahulog sa ilog si Rin kaya si Jaken lang ang natagpuan. Si Rin naman ay iniligtas ng alter ego ni Sukatsu. Napakataas na nang naakyat nila Sango pero di pa rin nila mahanap si Narako subalit nakita nila ang isang kuweba pero di nila alam na pinapanood na sila ni Kohako. Nagbalik si Sukatsu sa kanyang tirahan kasama si Rin. Sinundan din sila ni Jakotso para umatake upang magbalik ang masamang alter ego ni Sukatsu ngunit dumating ang matatanda at nakiusap na umalis ang doktor ngunit ngumiti lang ito at pinagpapatay ang matatanda na takot ni Rin subalit nahuli siya ni Jakotso. Tapos nais ring patayin ni Sukotso ang mga bata pero di niya kayang gawin dahil sa alter ego. Tinapon lang ni Inuyasha ang wolf kaya pinagalitan ni Kagome. Depensa ng bida na mabuti nga ay di niya kinuha ang banal na hiyas nito. Pumasok si Sesshomaru sa barrier kaya nagbabala si Jaken na isa itong trap. Pilit rin siyang pumapasok pero di niya talaga magawa. Dumating si Kikyo at nakita ang mga bangkay. Naisip ni Jakotso na di na kinaya ni Sesshomaru ang barrier pero nasa harap na pala ito na kanyang inatake at dahil sa barrier ay nahihirapan ito kaya nasugatan. Bago umalis ay ibinili naman ni Kikyo na tumakas na ang mga bata. Pumasok ang dalawa sa kuweba subalit tila nililigaw sila ng sinusundang umiilaw na nilalang na si Kohako pala. Akala ni Jakotso ay mananalo na siya pero mas malakas pa rin si Sesshomaru. Kaya pinagbantaan ni Sukotso ang buhay ni Rin. Ngunit ngumiti pa si Sesshomaru saka umilag at inihagis ang espada kay Sukotso kaya siya napinsala ng snake sword pero natusok niya naman ang kalaban. Sa kabila nito ay nabuhay pa rin ang Band of Seven kaya papatayin na si Rin ngunit tinamaan ng banal na hiyas ng palaso mula kay Kikyo. Dahil dito ay tumakas na si Jakotso. Nakabalik na rin ang mabait na Sukotso dahil na-purify ng araw ang banal na hiyas. Ngunit pinili ng doktor na kunin na lang ni Kikyo ang hiyas upang tuluyan na siyang matahimik. Kaso dumating ang snake sword kaya naunahan na sila ni Jakotso na kunin ito kaya muling naging mga buto si Sukotso. Ayaw ni Kohako na patayin sila pero pinaalala ni Kana na ito ang ipinag-uutos ni Narako. Nahanap na nga nila Miroko ang labasan kaya nagtaka kung ba't sila tinulungan ng aparisyon. Saka nakita ni Sango ang ginamit na cloak kaya naisip niyang nandito si Kohako. Nasa peligro na si Renkatsu kaya nilagay ang hiyas ni Ginkatsu sa kanyang sugat at gumaling ito. Saka nagtungo siya sa base upang kumuha ng mga gamit. Dumating din ang insekto para bigyan siya ng impormasyon. Nang magising si Koga ay naamoy niya ang amoy ni Inuyasha dahil ito ang nagdala sa kanya. Dumating si Inuyasha at sinabing naligo din siya para mawala ang amoy ng mabantot na wolf. Ngunit hinarot pa ni Koga si Kagome na ikinainis ng bida. Saka nakita nila ang insekto na hinabol ng bida
bida pero paraan pala ito ni Rengoku para umalis si Inuyasha. Saka pinasabog ang mga bato upang maharangan ang ilog. At dumating ng balsa na may langis upang matrap sila sa apoy. Napatay na rin ni Inuyasha ang insekto ngunit na lamang nasa panganib sila Kagome. Kinuha ni Kagome ang pana ngunit inunahan na siya ni Rengoku na iniligtas naman ni Inuyasha at ipinahiram ang kanyang damit. Saka sumugod siya ngunit pinagbabaril ni Rengoku, mabuti ay iniligtas siya ni Kirara. Tapos nakailag sila kaso ng papasugod na ay niratrat sila nito kaya talsik sila. Saka binaril din nito sila Kagome ng kanan. Kalaunan ay pinuntahan niya ang kuweba at nakita silang sugatan. Kukunin niya na ang banal na hiyas ni Koga nang bigla siyang sinipa dahil naprotektahan pala sila ng damit ni Inuyasha. Balak na lang magpasabog ni Rengoku kahit madamay pa siya. Dahil kailangan niya talagang makuha ang banal na hiyas ni Koga para mapagtanggol ang sarili kay Bankotso dahil sa pagtatago ng banal na hiyas ng walang paalam. Nakailag siya kay Koga at tuluyang sinindihan ang pampasabog. Ngunit na-distract siya kay Inuyasha kaya tinamaan siya ng wolf. Saka tinulak siya ng bida at magkasama silang sumabog. Hinanap nila ang bida at napaiyak si Kagome dahil binigay kasi sa kanila ni Inuyasha ang robe nito. Ngunit nakaligtas pa rin ang bida dahil itinapon pala ni Rengoku ang mga pampasabog. Nag-aaway pa ang dalawa ngunit nahinto sila ng yamakap si Kagome kay Inuyasha kaya sawi ang wolf na tinukso pa ng bida. Wala pa rin nahahanap sila Miruko sa kuweba sa bundok. Ngunit mas iniisip niya pang makascore dahil minsan lang niyang masolo si Sango. Nag-aalala si Rengoku dahil papatayin siya ng leader pag nalamang ginamit niya ang hiyas ni Ginkatsu. Sa kasamaang palad ay nakasalubong niya pa ito. Pero tila di nalalaman ni Bankotso na higit sa isa ang kanyang banal na hiyas. Ngunit inisip niya na lang na pinagbigyan lang siya dahil kailangan siya nito. Nakarating sila Miruko sa naputol na daan patungo sa isa pang kuweba kaya inihagis ng dalaga ang Hiraikotso at ginamit ang lubid para makatawid. Saka siya nito tinulungan. At sa kuweba ay nakakita na sila ng evil aura na malamang ay kay Narako. Sa loob nito ay naiinip ng magbantay si Kagora kaya naiinggit siya kay Kana na labas-pasok dahil di ito apektado ng barrier. Saka pinakita na paparating ang dalawa kaya gagamitin niya na ang mga demon. Nakarating sila Miruko sa lugar nang makita ang napakaraming demon pero di mahigop ni Miruko dahil sa insekto kaya inatake na lang nila ang mga ito. Saka inatake sila ni Kagura habang pinuputakte ng mga demon. Subalit na paghiwalay sila ni Kagura kaya nagpaiwan na ang Demon Slayer at binato ang demon ngunit pinalihis lang nito ang sandata saka na-distract si Sango sa kapatid kaya tinamaan ng sariling sandata kaya bumalik ang monk. Ngunit pinasugod ng Wind Demon ang napakaraming alagad kaya napilitan ng monk na higupin ang mga ito kahit malason siya ng insekto. Nag-aalala si Kagome dahil wala pa sila Sango. Nais sumunod ni Inuyasha pero nag-aalala si Kagome sa barrier dahil isa siyang half-demon. Kaya pinaubaya niya muna kay Koga si Kagome saka siya umalis. Ngunit sa bungad pa lang ay nahihirapan na kaagad siya. Ginamit ng monk na tulay ang Hiraikotso habang pinagbabantaan na hihigupin ng sino mang lalapit na demon. Ngunit sumugod pa rin ang mga ito kaya hinigup at napansin ni Kagura na nasasaktan na siya sa lason pero di pinigilan ni Kagura dahil mali ang kanilang direksyon. Samantala pag nanghigop pa ang monk ay ikakamatay niya na ang lason ngunit natumba na rin siya. Nilalamig na si Jakotsu. Kaya nang makasalubong ang feudal era Shopee ay pinagpapatay niya ang mga ito upang makakuha ng damit saka dumating si Bankotso. Tapos ibinigay ni Jakotsu ang hiyas mula kay Sukotsu na ikinatuwa ng leader. Pilit na pumapasok si Inuyasha nang hindi na pupurify pero di niya na kinakaya. Sa kasamaang palad ay dumating pa si Rengoku na binaril siya ng kanan kaya tumalsik sa mas malakas na barrier at tuluyang na-purify. Subalit nabuhay pa rin at sa halip ay naging isa siyang tao kaya tumakbo na siya mula sa kanan ng kalaban. Nagising si Sango na pinrotektahan ng monk at napakaraming demon ang nakatingin sa kanila saka nag-alala dahil nakita niyang ginamit ng monk ang wind tunnel. Ngunit sa patak ng luha niya ay nagising ang monk na pinapaalis na siya pero mas gugustuhin na lang daw ni Sango na mamatay kasama ni Miruko. Bigla niyang naramdaman na bumubuti ang katawan at nagtaka kung ba't di umaatake ang mga demon. Kaya natuklasan na meron palang barrier doon at na-purify din ng barrier ang laso ng demon na hinigop niya. Kaya naman nahiya ang dalaga sa kanyang mga nasabi kanina. Hinahabol pa rin si Inuyasha na tumalsik sa kanan ni Rengoku. At nang makorner ay pinatay na siya nito, subalit di nakita ang bangkay dahil pumasok sa crack. Dumating si Jakotsu at sinabing sila na lang ang natitira sa Band of Seven. Nagpatuloy sa paglalakad si Inuyasha sa loob ng kuweba subalit muntik na siya ng snake sword dahil nakahabol si Jakotsu na sabik na siyang paglaruan. Sa pagtakbo ay nakarating na sila Sango sa templo kung saan itinago ang mommy ni Saint Hakushin subalit nabuhay dahil na rin kay Narako. Naisip nila Ginta at Hakako na namatay na si Inuyasha kaya nalungkot si Kagome at binukulan sila ni Koga.
Samantala patuloy ang pagtakas ng bida mula sa snake sword ni Jakotso ngunit napatalsik siya. Saka sinalag niya ito kaso nahiwa pa rin siya. Saka tinikman pa ng manyak ang kanyang dugo at di siya nito tinigilan sa pag-atake hanggang sa mahiwa sa hita. Nagtataka si Miroko kung ba't tinutulungan nito si Narako. Sa flashback ay isang mabuting tao si Saint Hakushin ngunit nang bumibigay na ang kanyang katawan ay nagpasya siyang maging living Buddha at pinangakong poprotektahan sila kaya nagpalibing siya upang ma-preserve ang katawan at isang kawayan lang ang kinukuhanan niya ng hangin. Ipinagdasal siya ng ibang mga monk subalit dumating ang panahon na pinagsisihan niya ang desisyon. At ng panahon ring iyon ay narinig niya ang boses ni Narako. Wala daw pake si Miroko dahil ang kailangan niya lang ay matanggal ang barrier pero ayaw siyang payagan ng Saint. Nagpa siya si Koga na sunduin si Inuyasha pero meron daw tiwala si Kagumi kay Inuyasha. Wala talagang magawa ang bida sa mortal niyang katawan. Samantala palihim namang umaasa si Renkotso na kahit masugatan man lang ni Inuyasha si Jakotso para mabilis niya itong mapatay mamaya para makuha ang banal na hiyas. Dumidilim na ang paningin ng bida kaya nais na siyang paglaruan ng kalaban nang biglang sinaksak niya ito kaso di tinamaan ang banal na hiyas. Kaya naman nagsimula na ito sa pagpapahirap sa kanya at nais siya nitong umiyak. Di umubra ang sandata ni Sango kaya nilagyan ng mga sutre charm ng monk. Sa kanya ginamit kaya natusok ang barrier subalit naglaho ang mga charm at tumalsik ang Hiraikotso sa kanila. Saka pinagmalaki ni Hakushin ang tibay ng kanyang barrier, kaya napuno na ang monk at hinigop ito. Subalit lumalaban ang barrier ng mommy sa kanyang wind tunnel. Tinanggap na ng bida ang pagkatalo ngunit nais pa siyang pahirapan. Subalit naramdaman ni Kagome na humihina ang barrier sa Mount Hakurei. Dahil nagtagumpay pala si Miroko na mabasag ang barrier ni Hakushin ngunit lumalaban pa rin ito at dumating ang mga insekto kaya tinigilan niya ang paghigop. Si Kikyo naman ay nakita ang isang energy ball na tumatakas dahil humihina ang barrier sa lugar. Papatayin na si Inuyasha nang mapansin ni Renkotso na nakalagpas sa barrier ang mga demon kaya inatake din ng mga ito si Jakotso ngunit pinaghihiwa ang mga ito at inihagis si Inuyasha saka siya tumakbo at nagtago sa nababaliw ng mga demon. Dahil sa paghina ng barrier ay nagbalik ang demon powers ng bida at gumaling ang mga sugat at nagamit ang Tesaiga at sinubukang masalag ang snake sword ngunit pinulaputan na siya nito. Balak na siyang tapusin ni Jakotso pero dahil nagbalik na ang demon powers ay naatake niya pa ito ng wind scar at tuluyang natalo. At kahit nais na nitong mamatay sa kamay ng bida ay di siya tinuluyan. Nahanap na rin ng bida ang amoy ni Narako. Samantala sinamantala ni Renkotso na kunin ang banal na hiyas ng kasama. Saka kinuha ng insekto ang hairpin nito. Nakita ni Kikyo si Saint Hakushin na nagising nang lumapit siya. Saka naramdaman niyang lumalabas sa nasirang barrier ang demonic energy ni Narako. Giit ni Kikyo na naloko lang siya ni Narako pero naniniwala si Hakushin na si Narako ang nagligtas sa kanya. Dagdag pa ni Kikyo na naiintindihan niya si Hakushin dahil magkapareho sila ng kalagayan. Kaya nakiusap ang priestess na tanggalin nito ang barrier upang matulungan niya ang kaluluwa nito. Naramdaman ng bida ang malakas na pagtibok ng puso kaya naisip na malapit na siya kay Narako. Si Renkotso naman ay ginamit na ang nakuhang banal na hiyas. Inaabangan naman ng dalawang alalay kung paano liligawan ni Koga si Kagome. Pero biglang ipinaalaga sila Shippo at Kirara saka pumasok sa barrier si Kagome. Samantala patuloy ang paglabas ng mga demon patungo kay Inuyasha. Paglabas ni Renkotso ay kinabahan siya dahil naghihintay na si Bankotso sa kanya. Naisip niya ngayon na ang paraan para biglaang traidorin si Bankotso pero bigla nitong nakuha ang dalawa niyang banal na hiyas. Sinabi ni Renkotso na matapang lang ito dahil marami siyang banal na hiyas. Kaya ibinalik ni Bankotso ang dalawang hiyas at di rin daw ito gagamit ng Banryu. Natakot siya nang sumugod ang leader at pinagbabaril niya pero nakakailag sa lahat ng bala. Hanggang sa matakot na siya dahil sa lakas ng leader kahit pareho silang may tig-tatlong banal na hiyas. Sinubukan pa rin niyang bagahan ito ng apoy. Subalit di nasaktan at binato siya ng hairpin kaya nahulog ang banal na hiyas. Tapos biglang kinuha ang dalawa pa sa leeg nito kaya tuluyan itong namatay at kinuha ng insekto ang sacred jewel. Saka kinuha niya ang espada at naghanda sa matindi niyang laban. Pumayag na rin si Hakushin na hawakan siya ng priestess na hindi daw maramdaman ang kanyang kasamaan. Kaya nagawa ni Kikyo na mapalaya ang kaluluwa nitong matagal nang nagdurusa. Saka pinakawalan niya na rin ang buhok ng lalaking nakiusap na dalhin ito sa sagradong lugar. Subalit dahil naglaho ang barrier ay nagsilabasa na rin ng napakaraming demon na nakakulong dahil sa kagagawa ni Narako. Muntik nang makain ng isang demon si Kagome kung di lang iniligtas ni Koga. Si Inuyasha naman ay nakaharap ang band of 7 leader na si Bankotso. Nagsilabasa ng di mabilang na mga demon mula sa Mount Hakurei na pinagpapatay nila Koga at Kagome saka dumating sila Hakkoko at Ginta. Pinatay ni Sesshomaru ang marami sa isang atake at si Joken ay
sinunog ang mga ito. Nakipaglaban din si Kikyo at ang grupo nila Koga ay hahanapin na si Narako. Ipinakita ni Bangkotso ang bagong teknik na kasing lakas ng Wind Scar. Sa muli nitong pag-atake ay hiniwan ng bida sa kasumugod ngunit napatalsik siya nito at muntik na rin siyang matusok. Saka nagtagisan ang dalawa at napaatras ito ng bida. At muling nagpagalingan sa paggamit ng espada saka gumamit ng kanilang mga teknik kaya gumuho ang lugar. Sa kabila nito ay nakaligtas pa rin ang dalawa. Samantala naramdaman na nila Miroko ang demonic aura ni Narako. At sa ibaba ay nakita nila ang mukha nito ngunit inatake sila ni Kagura kaya pagtingin ay nakatakas na si Narako. Inatake sila ng Wind Demon hanggang sa mahulog ang kinaroroonan at nagtama na naman ang mga espada ng dalawa at naisip ng bida na di niya magamit ang backlash wave dahil isang tao ang kalaban. Nagmamadali na sila Kagome tapos may sumugod pang demon na kinalaban nila Hakako at Ginte kaya naiwan sila. Tinamaan na naman ang bida ngunit di pa rin sumuko kaso napatalsik ang Tesaiga ngunit nakuha niya naman ang dalawang banal na hiyas. Saka pinuntirya niya ang iba pa pero napatumba na naman siya nito. Samantala nakaligtas ang dalawa sa tulong ni Sango at nakita ang maraming bangkay ng demon. Nabubugbog na ni Bangkotso si Inuyasha ngunit sinadya pala ng bida na magpasuntok upang malaman kung nasaan ang banal na hiyas. Nagpatuloy sila sa Shomaro sa pagpatay sa mga demon pati na si Kikyo. Saka nakarating na rin sila Inuyasha sa kuweba. Naisip ng monk na dito gumagawa ng bagong katawan si Narako. Saka lumabas ang napakaraming maliliit na nilalang. Na-counter siya ni Bangkotso at nasuntok ng solid sa mukha. Tapos sinikmuraan at tuluyan na siyang papatayin nang biglang kinuha ng bida ang tatlo pang banal na hiyas saka sinipa. Saka pinaliwanag ng bida na kahit manalo si Bangkotso ay papatayin din ito ng mga nag-aabang na demon ni Narako. Subalit wala daw talagang tiwala dito si Bangkotso at papatayin niya ang sino mang humadlang sa kanya kahit pa si Narako. Kinuha nito ang Banryo kaya kinuha din ng bida ang Tesaiga ngunit ang mga demon ang pinagpapatay ni Bangkotso hanggang sa makaabot sa 1,000 ang napaslang kaya lumakas ang Banryo at sa kanya inatake ang ating bida. Buong lakas itong sumugod at kinawawa ng walang tigil si Inuyasha. At nang umatake ng Wind Scar ang bida ay naglaho lang ito dahil mas malakas na ang Banryo. Muling sumugod ang kalaban kaya napaatras si Inuyasha. Saka sinalag niya ito kaso napatalsik lang siya. Tapos pinaikot ng mabilis ang Banryo at nakagawa ng Ball of Fire na ipinang-atake sa bida subalit dahil isa itong demonic aura ay nakagamit ng backlash wave ang bida kaya bumalik ang atake ni Bangkotso sa kanya at sumabog. Pagkatapos ay wala ng lakas si Bangkotso ngunit hinihigop sila ng lupa. Naramdaman nila Miroko ang kakaibang pagyanig pati na nila Kagome at Koga at napansin ni Kikyo na mas lumakas pa ang demonic aura. Pinag-utos ni Shomaro na umalis sila rin dahil sa panganib saka ito nagtungo para patayin si Narako. Si Inuyasha ay tuluyang nahuli at pati si Koga ay tuluyan na ring lumubog. Napansin ni Kagome na tila nasa bituka sila ng isang nilalang. Kaya naisip ng dalaga na kinukuha ng kuweba ang mga may banal na hiyas at dinadala kay Narako. Nakita nila ang tila mga itlog sa itaas at nasa loob pala nito sila Sango. Muling humanig at nahulog ang monk at demon slayer kaya sinalo ni Kirara at si Kagome ay niligtas ni Shippo. Saka dumating ang malaking ugat at dala nito si Inuyasha. Nagalit pa ang bida dahil sinundan siya ni Kagome. At nalaman na kinain ng lupa si Koga kaya kailangan nilang iligtas. Biglang nagpakita si Narako sa kanila. Kaya inatake nila Kagome at Sango ngunit naglabas ng asido at tinamaan sila Kirara saka nahuli na rin sila Shippo dahil ang buong bundok pala ang bagong katawan ni Narako. Pinakita din nito si Bangkotso na minaliit niya dahil mas piniling ipaghiganti ang mga kaibigan kaysa tumakas dala ang mga banal na hiyas. Kinuha na nito ang mga banal na hiyas at naging mga buto si Bangkotso. Kaya mas lalong kinamuhian ni Inuyasha si Narako dahil napakadumi ng strategy nito. Kinuha pa nito ang mga hiyas sa espada pati na rin ang mga nasa katawan ng bida. Kaya naramdaman ni Kikyo na nabubuo ang banal na hiyas. Patungo na rin si Shomaro dahil naramdaman ito. Samantala umalis na sila Kohako. Dahil sa banal na hiyas ay nakumpleto na rin ni Villain ang malakas na katawan na may mata sa gitna. Di daw natatakot si Inuyasha kaya sinabi ni Miroko kung gaano kalakas ang bagong katawan nito. Gayunpaman ay nakatakas ang bida at sumugod, subalit napatalsik lang siya ng barrier nito. Kaya tinawag niya ang Tesaiga at pinalaki, saka umatake siya ng Wind Scar sa barrier, ngunit na-deflect ni Narako ang atake at muntik nang mapatay ang mga kaibigan. Hindi naglaho ang mga Wind Scar dahil minanipula ni Narako kaya umilag sila at tinukso pa ng villain. Nakita ni Kikyo si Kagura na kanyang inatake kaya umilag pero pinigilan siya ng kasama na atakihin ng priestess. Ginagamit ng bida ng Tesaiga para masalag ang mga atake ng kalaban. May napansin si Kagome sa paanan ng villain kaya umilag sila sa mga atake at sumugod. Saka umatake si Kagome at natalo ang mga Wind Scar hanggang sa tamaan ng isang orb kaya lumabas si Koga.
pero pinaguho ni Narako ang buong lugar. Dahil dito ay hindi nakuha ng bida si Koga, at sinabi ni Shippo na kailangan na nilang tumakas. Kaya tumakas sila ni Shippo pero nagpaiwan si Inuyasha para iligtas ang wolf. Lumabas si Narako mula sa bundok at winasak ang lupa saka nagtungo na siya kay Kikyo. Samantala ang bida ay nakita ang maraming biktima pero si Koga lang ang nailigtas saka tumalon sila at nagising ito. Natrap sila kaya ginamit ng monk ang wind scar upang makagawa ng butas kaya nakalabas na sila. Nakita rin ni Inuyasha ang butas pero nakakita siya ng vision ni Kikyo na kanyang ipinagtaka. Alam daw ni Kikyo na palabas lang ang tila malakas na katawan nito saka pinagbantaan kung di sasabihin ang kanyang plano. Nag-alala na ang mga kaibigan ngunit kalaunan ay nakalabas na rin sila Inuyasha at Koga ngunit nag-hallucinate na naman ang bida kay Kikyo kaya muntik na sila ng bato kaya siya naman ang iniligtas ni Koga. Pero sinabi nila Kagome na nagpaiwan si Inuyasha para lang iligtas siya. Giit ng bida na ayaw niya lang na makuha ni Narako ang natitirang piraso ng hiyas. Inamin ni Narako na plano niya ang magkasalubong sila ng matanda upang magdesisyon si Kikyo na magtungo dito. Pinahaba nito ang panusok at biglang sinugatan si Kikyo kaya nagtaka ang priestess dahil akala niya ay taglay pa nito ang puso ni Onigumo pero naisip niyang ito ang dala kanina ni Kagura. Saka pinahaba nito ang kamay at tuluyang tinusok ang priestess at nahulog ito sa bangin saka naalala ang mga memories nila ni Inuyasha. Tila naramdaman naman ito ng bida kaya biglang tumakbo. Samantala dumating na rin si Sesshomaru na kanina pa daw nanonood saka pinaatras si Joken. Biglang umatake si Sesshomaru kaya nawasak ito pero nagawa pang tumawa. Saka ibinalik sa kanila ang atake na sinalag ng Demon Dog ngunit tumalon at nahiwa niya ang villain, subalit muli itong nabubuo saka tuluyang tumakas. Naisip naman ni Sesshomaru na sinubukan lang sa kanya ng kalaban ang bago nitong katawan. Dumating ang bida at sinabi ng kuya na ang tunay na pakay ni Sesshomaru ay ang patayin si Kikyo na di matanggap ni Inuyasha. Saka mas lumakas ang mayasma kaya aalis na sila Sesshomaru ngunit inisip ng bida na di nila ito tinulungan. Pero sinabi ni Sesshomaru na sinarako ang pagbanto na niya ng galit dahil ito ang pumatay kay Kikyo kaya sawi si Inuyasha. Pagdating ng mga kaibigan ay nalaman nilang si Kikyo pala talaga ang puntirya ng villain. Samantala sinabi ng kasama ni Kagura na pinatay na ni Narako si Kikyo. Naisip nila na ang nakita nilang mga maliit na nilalang ay katawan ni Narako na inihiwalay niya sa katawan upang matanggal ang human heart upang magawa niya ng patayin si Kikyo. Nang aalis na si Koga ay napansin niyang wala si Inuyasha dahil hinahanap pala nito si Kikyo sa ilog ng mayasma. Kinabukasan na nakabalik si Inuyasha at nalamang magdamag na naghintay sa kanya si Kagome ngunit di alam ng dalaga kung paano siya mako-comfort. Nagtungo sila sa village nila Shintaro na nagbibigay ng pagkain sa mga tao dahil apektado sila ng pagguho ng Mount Hakurei. Samantala isa pang village ang biglang inatake ng mga demon. Kaya naisip ng bida na mas malala pa ngayon ang sitwasyon. Inilibing nila ang mga tao nang dumating ang isang matanda. At sinabi nitong nakita niya ang isang priestess na nasugatan daw ni Narako kaya naisip nilang nakasurvive si Kikyo. Dahil dito ay si Kagome na mismo ang nagpaalis kay Inuyasha para hanapin si Kikyo habang sila ay nagpatuloy sa paghahanap ng clue kay Narako. Subalit hinuli sila ng isang grupo dahil mukha silang kahina-hinala. Pagdating sa kastilyo ay nakitang papatayin ng ibang nahuli. Saka pinag-utos ng pinuno na kunin si Kagome at patayin sila Miroko at Sango. Hinahanap ni Shippo si Inuyasha na makasalubong nila ang mga demon. Nakita ni Kagome ang pinuno na isang babaeng may sanggol. Saka na lamang kinokontrol lang pala ni Kagura ang matanda upang magsinungaling at mapaalis nila si Inuyasha. At nalaman pa ni Kagome na isang incarnation din ni Narako ang sanggol at nais ng mga ito ang mata ni Kagome na nakakakita ng banal na hiyas. Papatayin na sila kaya pinigilan ni Sango ang mga ito at pinakawalan si Miroko saka pinagtulungan nila ang mga kawal. Upang makatakas ang mga bihag ay nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Samantala natakot si Kagome kung anong gagawin sa kanya. Subalit niyakap lang siya ng bata at hinanap ang negatibong emosyon sa kanyang puso upang makontrol siya nito. Habang nakikipaglaban ng dalawa sa labas ay nakontrol na ng tuluyan si Kagome. Nagtataka naman si Inuyasha dahil tila walang ibang nakakita kay Kikyo saka nakita niya ang maraming demon. Nakita niya rin doon sila Shippo at Kirara kaya nalaman niya ang sitwasyon at agad na umalis para iligtas sila Kagome. Pinrotektahan ng dalawa ang mga bihag mula sa mga palaso saka dumating ang bida at tinulungan sila gamit ang Tessaiga saka pinagsasapok ang mga kawal. At pumasok siya sa kastilyo ngunit wala na doon si Kagome. Nagtungo sila Kagura kay Kana na nagbigay ng itim na hiyas na balak nilang ilagay kay Kagome. Pero dahil sa kapangyarihan ng baby ay di makapalag ang dalaga. Samantala nagmamadali na si Inuyasha dahil baka pati si Kagome ay mawala sa kanya. Ngunit kahit itinutok na ni Kagura sa kanyang noo ay di pa rin ito may pasok dahil nalalabanan ng dalaga ang negatibong emosyon tungkol kay Inuyasha.
At saktong pagdating ng bida ay nabitawan niya ang sanggol at sinalo siya ni Inuyasha. Dumating na rin sila Miroko at umatake ang bida ngunit may matibay na barrier ang sanggol, saka napansin ng monk ang panganib kaya tumakbo sila bago pa masabugan ng nag-reflect na atake. Saka lumutang ang mga ito at nagbantang di titigilan si Kagome saka umalis. Kaya ngayon ay nagpa siya ang bida na di niya napababayaan si Kagome. Samantala nanghihina ang sanggol dahil sa lakas ng spiritual power ng priestess. Nagbalik sila kay Kaide upang ibalita na muling napatay ni Narako si Kikyo. Nagising si Kagome na binabantayan ni Inuyasha. Kalaunan ay humingi siya ng tawad sa dalaga pero ayos lang kay Kagome dahil tanggap niya ng si Kikyo ang first love ng bida. Umuwi muna si Kagome sa kanyang panahon at nagbigay ng pasalubong sa ina saka natulog. Tapos kumain ng parang isang buwang nagutom at nag-enjoy sa tub pati na sa malambot niyang kama. Pagpasok niya sa school ay naghahanda ang mga tao para sa cultural festival ngunit wala siyang gana kaya niyaya ng mga kaibigan na sumali sa mga activity. Sumali siya sa choir practice at nagluto rin siya at sinubukan niya rin umacting. Kaya pag-uwi ay pagod na pagod. Kinwento naman ng mga kaibigan kay Kaide ang nangyari kay Kagome. Nagtungo si Narako sa matandang si Memensei na kilala dahil sa pinakamatalas na pandinig. Saka tinanong ng villain kung nasaan ang mga natitirang piraso ng hiyas kaya nag-focus ang matanda. Nakita nilang may kinakain na dried demon si Shippo na binigay daw ng mga priest na iniligtas nila. Pero kinuha ito ni Sango dahil kapag pinakuluan daw ang mga ito ay muling nagiging demon. Kinabukasan ay nagkasakit ang isang choir member kaya si Kagome ang ipinalit. Sa acting class naman ay naaksidente ang female lead kaya si Kagome din ang papalit dito. Sa cooking class naman ay inutusan din siyang bumili ng mga sangkap kaya di niya nakinaya. Tapos niyaya pa siyang mag-practice ni Hojo ng kanilang scene pero umalis na pala ang dalaga. Ngunit kinabukasan ay ginalingan niya sa lahat ng mga activity. Ngunit di nila alam na pinakuluan ng lolo ni Kagome ang dried demon kaya naging demon ito at mabuti na lang ay dumating si Inuyasha. Pag-uwi ng dalaga ay niyaya na siya ni Inuyasha na bumalik pero ayaw ni Kagome dahil sa festival. Naiinip na si Shippo kaya sinubukan niyang lutuin ang dried demon ngunit naging isang demon na kakainin sila mabuti na lang ay pinatay ito kagad ni Sango. Saka hiningi ni Sango ang lahat dahil napakarami niya pa palang tinatago. Sa kasamaang palad ay naging mga demon ang mga binigay na sangkap ni Kagome sa cooking class.